Sino yung tumawag? Anong kailangan sa'yo? Bagong trabaho ba yan? Tanong ni Hendrik sa asawang si Alyssa habang nasa sala silang dalawa. Naglalambingan ng dalawa kani-kanina lang nang may tumawag kay Alyssa, kaya sinagot muna nito ang tawag at ngayon nakasimangot na ang babae pagbalik nito. Kapatid ng mom ko. Dinalaw nila si mom at dad sa presinto. Gusto nilang dalawin ko sila. I got upset, so I dropped the call. Hayaan mo na. Binla ko ang cellphone number nila. After 8 years, may gana pa silang kausapin ako. Kahit ang kapatid naman nila ang may nagawang mali sa akin. Naiiling na sabi ni Alyssa at napabuntong hininga na lang. 8 years ago, pagkatapos malaman ni Hendrix, ang nalaman kay Alyssa, kinausap niya ang babae para makasuhan ang mga magulang nito. Dahil sa ginawa ng mga ito sa kanya, pumayag si Alyssa. Lalo na, at yun lang ang kaya niyang gawin para maipaghiganti niyang namatay na anak. 2 trials din ang nangyari. Parehong natalo ang mga magulang ni Alyssa dahil may mga ebidensya siyang itinago laban sa mga ito. Kaya ang mga ito'y nakakulong na sa patong-patong na kaso. Dahil sa ginawa ng mga ito na persahang aborsyon sa batang nasa sinapupunan niya noon. Buti naman kung ganon. Paniguradong kapag narinig ng mga bata na tinawagan ka ng kamag-anak mo, magagalit ang mga yon. I remembered they were so mad at your parents. Ni hindi natin nalaman na pinuntahan nilang 5 yung mga magulang mo para bigyan ng leksyon. Saad ni Hendrix at niyakap ang asawa niya. Ngumiti naman si Alyssa. San pa ba magumana ang mga anak mo? Pinalaki mong sobrang tapang, kaya wala silang takot sa kahit sino. Lalo na kung alam nilang nasa tama sila. Nako, kinakabahan ako. Lalo na nung 1 linggo kasi tumawag yung principal ng school nila. Sinabi sa akin na may nahuling kidnapper ang mga anak natin. Tura ni Alyssa. Kaya lalong natawa si Hendrix. Nasa ganoong posisyon sila nang bumaba mula sa itaas ng quintuplets. May kanya-kanyang bag na hawak ang 5 at suot-suot din ang uniforme nila. Pinag-uusapan niyo na naman kami, no, Mommy Daddy? Rinig na rinig naming 5 yung boses niyo. Maktol ni Isha na siyang kaagad lumapit sa mga magulang para humalik. Kung kaya lang ninyo maging normal na mga bata, wala kami masasabi ng mami nyo. Kung pwede lang, wag na kayong humabol kung may mahanapan kayong kidnapper. Paano na lang kung may baril yung tao? Wala naman siyang baril, Daddy eh. Saka po, syempre dapat tumulong kami, no? Kapag wala po kaming ginawa, marami pa siyang mabibiktima ng mga tao. Kapag po may nabiktima siya, masasaktan po yung taong nakuha nila. Dapat po, habang maaga pa lang, tinuturuan na sila ng leksyon at hinuhuli para po lumiit yung bilang nila at para po kahit papaano maging ligtas ng lugar natin. Katulad po na madalas namin ginagawa sa bukid kapag may nagnanakaw doon. Sagot ni Candice na siyang namewang pa. Wala talaga akong panalo sa inyong 5, no? O siya, kumain na kayo. At ihahatid namin kayo pagkatapos. Kumain kayo na maayos, ha? Naroon na mga lunchbox nyo. Kapag tapos na kayong kumain, magsabi lang kayo dahil maglalambingan lang kami ng mami nyo. Ay, ang sweet naman nila. Baka naman po, no kapatid lang. Saad ni Ember at napahagikgik pa. Natawan na lang si Alyssa dahil hinila pa si Ember ng mga kakambal niya para lang makaalis ito sa pwesto nito. Lokang bata. Parang andali lang mag-anak kung makapag-request ng kapatid. Natatawang sabi ni Alyssa. Bakit naman hindi? Matagal-tagal na rin. Lumalaki na ang quintuplets. Oras na para sundan sila ng bunso. Ano maganda? Baby brother or baby sister? Itinaas baba pa ni Hendrix ang kilay niya habang nagtatanong na siyang ikinatawa ni Alyssa. Wag ako mahala.
Baka nagbibiro ka na naman. Kung gusto mo naman, pwede naman ngayon. Ano ba? Tili ni Alyssa pagkatapos siyang buhati ni Hendrix para mailagay siya sa hita ng asawa. Nasa pagkainan ng mga bata. Matatalas ang tenga ng mga noon pagdating sa kapatid-kapatid na yan. Baka marinig tayo. Saway pa ni Alyssa pero ngumisi lang si Hendrix. Mamaya, edi saka natin gawin. Kapag naihatid na natin sila, umuwi tayo agad at gawin natin. Tayo lang naman na nandito. Pagkatapos, gawin natin lahat ng gusto natin. Paniguradong wala makakaistorbo sa ating dalawa. Napanguso si Alyssa. Saka dahan-dahang tumango kay Hendrix. Okay, mamaya. Bulong niya pabalik. At bago pa man maakit ang dalawa na gumawa ng kung ano, sumunod na sila sa mga anak nila at kumain na rin. Pagkatapos, inihatid ni Hendrix at Alyssa ang quintuplet sa paaralan ng mga ito. Kambal, narinig ko si na Master Hunt kanina. Gagawa sila ng kapatid natin. Bulong ni Ember kay Isha. Nakatabi niya habang naglalakad. Narinig din namin yun, no? Akala ata ni Mama hindi natin alam ang nangyayari. Hayaan na natin sila kasi always naman silang nasa honeymoon phase eh. Kinikilig nga ako palagi sa kanilang dalawa eh. Kapag nasa bukid tayo para sa martial arts club. Hindi agad mapakali si Daddy. Palagi niya gusto makita si Mommy. Hindi mapaghiwalay sa isa't isa. Ngiting-ngiti na sabi ni Liza. Kahit hindi kadugo ng quintuplets ang kinikilala nilang mga magulang, mahal ng lima ang mga ito. Lalo na dahil hindi naman sila pinababayaan ni Hendrix at Alyssa. Lahat ng gusto nila binibigay ng mga ito. At kung may problema sila sa paaralan, nalalapitan nila ang kanilang mga magulang. Tignan nyo, lumabas na yung bagong article ni Mommy. Ito yung ginagawa niya last week. I-share natin mamaya para makita ng iba. Biglang sabi ni Candice na siyang may hawak na cellphone. Sinend yun ni Candice sa group chat ng pamilya ng mga Han at tinignan din yun ng 5. Pagkatapos ng ginawa nila, dumiretso na sila sa classroom para sa klase. Kilala ang quintuplet sa paaralan na yon dahil sa article na ginawa ni Alyssa patungkol sa kanilang 5. At hindi lang din dahil doon. Dahil sa mga kakaibang hirit ng kapatid katulad ng pagdakip ng mga kidnappers, mas lalong umingay ang tungkol sa kanila. Hindi na lang mga tao sa bukid ang tumatawag sa kanila ng mga kung fu warriors. Dahil miski sa syudad, ganun din ang tawag sa kanila. Kilala silang 5 bilang magagaling sa kung fu at tagapagligtas sa mga naaapi. May nararamdaman ako sumusunod sa atin. Kunot noong sabi ni Paige. Nakaagad ikinaalerto ng mga kakambal niya. Ang clumsy niya sumunod Ramdam na ramdam ko yung presensya niya. Feeling ko hindi siya masamang tao. Huwag kang bumasa lang sa presensya, Ember. Noong una, akala natin hindi rin masamang tao, di ba? Pero muntik na tayo makuha. Kung di lang tayo magaling sa pakikipaglaban, matagal na sana tayo nakidnap. E di matagal na rin naibenta yung kidney at puso natin. Napanguso si Ember sa sinabi niya ni Candice. Dahil tama naman ang kapatid sa sinabi nito. Sige na, bilisan niyo maglakad. At iwala natin siya. Gulatin natin mula sa likod. Utos ni Isha. Sa mga kakambal, nakaagad namang ginawa ang sinabi niya. Balak ng 5 na kumain sa isang kilalang restaurant malapit sa school perimeter nila. Pero ngayong may nakasunod sa kanila, kailangan nilang lumiko at ibahin ang direksyon. Hindi naman nahirapan ng 5 dahil alam nila ang pasikot-sikot sa buong lugar. Nagtago ang 5 sa gilid ng dingding pagkatapos nilang tuluyang maiwala ang nakasunod sa kanila. Itinago rin ang quintuplets ang presensya nila kung sakali mang isang martial artist ang nakasunod sa kanila. Nasaan na yun? Hingal na tanong ng babaeng nakaitim na suit. Grabe, ang bilis nila maglakad. Parang kanina lang nakasunod ako sa kanila, tapos ngayon nawala na sila. Mga multo ba yung mga batang yun?
Dahan-dahang naglakad ang 5 sa likod ng babae na hindi pa rin sila napapansin. Nang bumunot ng cellphone ng babae, agad hinampas ni Liza ang batok nito. Dahilan, para mawalan to ng malay. Hoy, ba't mo ginawa yun? Gulat na tanong ni Isha sa kakambal. Wala na, nawalan na ng malay. May nakita akong cart doon sa gilid. Ilagay natin siya doon at dalhin doon sa hideout natin. Kapag nakita tayo ng iba na may hinihilang walang malay na babae, baka akalain nila may pinatay tayo. Panigurado mapapagalitan tayo ni Master. Nakangiwing sabi ni Paige. Kaagad nagtulungan ng 5 at ginawa ang sinabi ni Paige. Ang tinutukoy na hideout ni Paige ay ang pinupuntahan nilang lugar kapag break time nila. Kahit wala na sa martial arts club ang 5, dahil sa klase nila, nagpa-practice pa rin sila ng kung fu. Lalo na dahil ayaw nila makalimutan ng mga natutunan nila. Para magawa pa rin ang gusto, nakahanap ang 5 ng isang abandonadong maliit na bahay. Doon sila nag-e-ensayo at ngayon, doon nila itinali ang babaeng sumusunod sa kanila. Mukha naman siyang matino, hindi siya mukhang kidnapper. Tura ni Ember na siyang pinindot pa ang pisngi ng babae at namangha pagkatapos maramdaman ang pagiging malambot nun. Sobrang lambot din ang pisngi niya, mukha siyang yayamanin tulad ni Mommy. Baka modus lang nila yan, no? Alam mo naman mga magnanakaw at kidnapper ngayon, Ember. Upgraded na mga costume. Baka nagpapanggap lang yung mayaman. Pero hindi naman pala, tapos balak niya tayong utuin at gawa ng masama kapag nakuha niya yung loob natin. Hindi tayo pwedeng magpadala sa kahit anong sabihin niya. Dapat, mas maging alerto pa tayo. Seryosong sabi ni Isha at sinipa-sipa pa ng mahina ang paa ng babae. Pero tama si Ember. May kakaiba sa aura niya. Para siyang attorney sa suot niya, di ba? Napapaisip ning sabi ni Candice, dahilan para mapaisip na rin ang iba. Mukha nga siyang attorney. Yung madalas natin makita na kausap ni Mommy at Master Han pagkatapos nila ipakulong yung masasama at walang kwenta magulang ni Mommy. Parang ganun siya. Saka tignan niyo, may itim na case din siyang hawak-hawak. Bakit di natin tignan kung ano laman yan? Lahat napatingin sa itim na case. Pero lahat umiling-iling pagkatapos. Masama yan. Masama tumingin ng gamit na iba na hindi nagpapaalam. Hintayin na lang natin magising siya. Tapos kakausapin natin siya, tatanungin. Kung napatunayan na wala siyang balak gawin na masama sa atin, pakawalan natin siya, tapos magsusorry tayo. Sabi ni Paige kaya napatango ang mga kapatid niya. Mabilis na napaatras ng 5 pagkatapos marinig ang pag-ungot ng babaeng itinali nila. Hanggang sa unti-unti itong dumilat. Kumurap-kurap siya nang makita ang quintuplet sa harap niya hanggang sa biglaang umuwang ang labi niya ng matantong nakatali siya. Bakit ako nakatali? Ano nangyari? Kami dapat na magtanong sa'yo niyan. Ikaw ang sumusunod sa amin. Kaya naging alerto kami 5. Ngayon tinali ka namin para di ka makawala. Gusto namin tanungin sino ka, ba't mo kami sinusundan? Wait. Nagkakamali kayo, okay? Wala akong balak na masama sa inyo. Gusto ko lang kayo makilala at makausap. Lahat naman gusto kami makilala at makausap eh. Pero, kapag lumalapit sila, nararamdaman namin may balak silang masama. Kaya aminin mo na ang totoo, sino ka at anong balak mo masama sa amin? Napabuntong hininga ang babae hanggang sa biglaan nitong natawa. Hindi ko akalain na ganitong paraan ko kayo makikilala. Ako ang Tita Arwen nyo. Arwen Morales, ang totoong pangalan ko. Isa akong attorney. At matalik na kaibigan ako ng inyong ina. Nandito ako at sinusundan ko kayo para makausap kayo tungkol sa totoo niyong ina. Sagot ni Arwen, na siyang dahilan para matigilan ng quintuplets. Ang balitang sinabi ni Arwen, nakakagulat para sa 5. Dahil mula pagkabata wala silang kinilalang ina. Noong dumating lang si Alisa sa buhay nila, ang panahon kung saan sila nakaramdam ng pagmamahal ng isang nanay. At ngayong dumating ang isang hindi kilalang tao para sabihin na kilala nito ang nawawalang ina nila noon, parang ayaw nilang maniwala. Bakit ang tahimik nila? Wala akong marinig na kahit ano. Nag-aalalang tanong ni Ember na pilit dinidikit ang tenga sa dingding
para marinig ang mga magulang niya. Nakauwi na ang quintuplets. Pinakawalan nila si Arwen. Pagkatapos ay nag-usap sila sandali. At ngayon nandito na sila sa bahay. Kausap ang magulang nilang 5. Naniwala ba si Master Han sa sinabi ng babaeng yon? Ibibigay ba nila tayo sa kanila? Muli ay tanong ni Ember sa mga kakambal na kanina patahimik. Magsalita naman kayo. Ayoko iwanan si Mommy, lalo na si Master Han. Kung totoong may mga magulang tayo, baka pilit nila tayong kunin. Ayoko makuha ako, di ako papayag. Si Master Han ang daddy ko at si Ate Alisa ang mommy ko. Dagdag pa ni Ember. Wala tayong alam sa nangyayari, kaya kumalma ka muna, Ember. Hindi ito ang oras para maging aligaga ka dyan. Alam natin kung paano mag-isip si Master Han. Hindi niya tayo basta-basta ibibigay ng walang laban. Magtiwala tayo sa kanya. Saka, kasama niya si Mommy. Mahal nila tayo kaya paniguradong wala silang gagawin na ikapapahamak o magbibigay ng sakit sa atin. Physical man yun o emosyonal. Seryosong sabi ni Candice. Para pakalmahin ang kapatid na naiiyak na. Yun nga ang ginawa ng 5. Hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto nila at pumasok doon si Alisa na kaagad binigyan ng ngiti ang mga anak niya. Kumusta kayo? Nagugutom na ba mga anak ko? Naghanda si Mami ng pagkain. Kumain muna kayo, ayos ba? Marahang tanong ni Alisa sa mga anak na agad lumapit sa kanya. Nasaan po si Master Han, Mommy? Ano po sinabi ng babaeng yun sa kanya? Anong sinabi niya po sa'yo? Balak niyo po ba kami ibalik sa kanila? Sunod-sunod na tanong agad ni Ember. Pati mga kakambal ni Ember, nag-aabang na magiging sagot ni Alisa. Binigyan ni Alisa ng ngiti ang mga bata at hinaplos ang buhok ng mga ito. Huwag kayong mag-alala. Ipaglalaban ko kayo kung sakaling mang may kumuha sa inyo. At ang daddy nyo, kasama pa yung attorney. May kailangan silang pag-usapan ng sila lang dalawa. Kaya hindi na ako sumama pa. Totoong attorney siya dahil nakilala ko agad ang law firm na pinapasukan niya. May tinawagan akong kakilala doon para makuha ang impormasyon ni Arwen. Nagpadala din ako ng litrato at tumugma naman lahat. Hindi siya peking attorney kaya huwag kayong mag-alala. Okay? Marahang sabi ni Alisa sa quintuplets na kaagad tumangutango at ngumiti sa kanya. Kaya mamaya humingi kayo ng tawad. Nakwento ni attorney. Ang ginawa niyo 5. Kung ibang tao yon, baka nagalit na at nagwala sa nangyari. Sabi ni Alisa kahit ang totoo natatawa siya matapos marinig ang ginawa ng quintuplets. Inaasahan niya na ganun nga ang gagawin ng 5. Dahil madalas, uso sa syudad ang kidnapping cases. Palaging alerto ang mga bata kapag may sumusunod agad, pinapatumba nila. Mommy, sumusunod siya sa amin . Kung sinabi niya lang ng diretsyo na gusto niya kaming kausapin, di sana namin yung gagawin. Saka si Liza po yung humampas sa kanya. Sabi po kasi balak daw po niyang magtawag ng backup kaya hinampas niya po para mawala ng malay. Sagot ni Isha at itinuro pa ang kapatid. Kahit sino naman gagawin yun. Ba't kasi kailangan niya pang sumunod-sunod sa atin? Kung attorney siya, dapat alam niya na maraming cases ng kidnapping dito, kaya lahat alerto. Saad naman ng bata. Tayo lang naman ang palaging alerto . Kung marunong din sa kung fu ang lahat ng bata, paniguradong pati sila, magiging kasing alerto din natin. Singit ni Ember. Natawa na lang si Alisa sa cute na pagtatalo ng mga ito. Naiintindihan naman ni Alisa ang mga bata, lalo na dahil yun ang nakalakihan nila. Kaya walang problema sa kanya ang mga kakaibang gawain ng mga ito. Basta ligtas ang 5, hindi siya aangal sa mga ginagawa ng mga ito. Yun lang naman ang gusto ng isang ina para sa mga anak niya, ang maging ligtas mula sa kapahamakan. O siya, sige. Bumaba na muna tayo at kumain. Mamaya rin babalik na yung daddy nyo. Kapag bumalik na siya, kausapin natin siyang 5.
Sabay silang bumaba at masayang kumain habang hinihintay ang pagdating ng kanilang ama. Ba't tayo nandito? Tanong ni Hendrik sa kasama niya habang nakatingin sa isang maliit na bahay. Maganda tignan ang bahay na yun kahit sobrang liit. Pero napansin ni Hendrik na masyadong tahimik doon. Tila walang taong nakatira. At bakit ako lang gusto mong kausapin? May kailangan ka bang sabihin? At hindi dapat marinig ng asawa ko? Gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit pa makilala ng mga bata ang totoong magulang nila, hindi magbabago ang pagtingin nila sa amin. Hindi rin magbabago ang pagtingin namin sa kanila. Naging dahilan yun para matawa si Arwen. At mapailing-iling. Pagkatapos ng mga formal na katanungan kanina, inaya ni Arwen si Hendrix nang paikipag-usap ng silang dalawa lang. Hindi dahil may tinatago si Arwen, pero sa tingin niya, karapat-dapat lang na si Hendrix muna ang kausapin niya. Hindi mo na siguro naaalala dahil marami na nagbago sa bahay na ito. Pero ito ang dating yung bahay. Madalas kita makita na tumatakbo rito sa malaking espasyo na to. Maliit lang ang bahay niyo pero palagi masaya at maingay. Nakakatuwa kayong tignan nun. Dahil kahit mahirap lang ang buhay, nagagawa niyo pa rin ngumiti at maging kontento sa kung ano meron kayo. Kalaunan, napagtanto ni Hendrix na yun nga ang lugar na kinatatayuan nila. Ang maliit na bahay na yun, ang mga espasyo at iilang tanim na noon, wala pa doon. Tama si Arwen. Hindi agad nakilala ni Hendrix ang bahay dahil sa naiiba nitong disenyo kaysa dati. Noon tagpi-tagping kahoy lang ang ginagamit nila para maging maayos yon. Pero ngayon nakasemento na, kahit mukhang wala naman nakatira na kahit sino. Bakit mo ako kilala? Bakit mo alam ang tungkol sa bahay na to? Bakit nakasemento na to ngayon? Anong kinalaman ito sa nangyari ngayon? Sa totoong ina ng mga anak namin. May kinalaman ito sa totoong ina ng mga anak niyo, Hendrix. Dahil kilalang kilala mo ang totoong ina ng mga anak mo. Hindi mo man lang ba naisip kung sino ang pwedeng maging ina ng mga anak mo? At bakit konektado ito sa bahay na ito? Tanong pabalik ni Arwen, dahilan para agad mapaisip si Hendrix. Hindi mag-isa si Hendrix noon. Madalas umaalis sa mga magulang ni Hendrix. Pero hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang kapatid niya. Ang kapatid niyang babae na hindi siya iniwanan kahit anong mangyari. Hanggang sa magkahiwalay sila dahil sa hindi maintindihang pangyayari. Ilang taon na nakakalipas. Tumatawa ang 6 na taong gulang na si Hendrix dahil sa pakikipaghabulan niya sa kapatid na babae. Madalas nataya si Hendrix sa larong yon. Pero sa araw na yon, ang kapatid niyang babae ang naging taya sa laro nilang dalawa. Di mo ako mahabol, ate. Di mo ako mahahabol. Tuwang-tuwa pa na sabi ni Hendrix at mas binilisan ang pagtakbo niya. Mahuhuli din kita. Mahuhuli din kita, Hendrix. Nandito ako. Sagot naman ng 8 taong gulang niyang kapatid. Ang dalawa ang madalas na naiiwan sa bahay nila. Lalo na kapag nagsusugal ang mga magulang nilang dalawa. Sanay naman sila at minsan kapag walang iniiwang pagkain, naglalaro na lang sila pampalipas ng gutom. Yun ang nakasanayan nilang gawin. At kapag naglalaro sila, nakakalimutan nilang gutom sila. Pagod na ako makipaghabulan, ate. Kanina pa tayo takbo ng takbo, di pa rin umuwi sina papa at mama. Siguro pag uwi nila may dala silang fried chicken, di ba ate? Kahit malas minsan si papa sa sugal, nananalo naman siya minsan. Kapag nanalo siya, nag-uwi siya agad ng pagkain na masasarap. Ganon din si mama na binibilan tayo ng bagong damit. Tuwang-tuwa na sabi ni Hendrix. Siyempre naman, mananalo sila mama at papa ulit ngayon. Narinig ko kagabi na malaki ang pustahan nila kaya paniguradong mag-uuwi sila ng marami kapag nanalo sila. At bago sila umuwi mamaya, linisan na natin ang bahay.
Huwag natin hayaan na maging makalat ang buong bahay para hindi magalit si Mama. Tura ng kapatid ni Hendrix, nakaagad niya namang sinunod. Pilit kinalimutan ng dalawa ang gutom nila. Tiniis nila yon hanggang sa dumating ang hapon, wala pa rin ang kanilang mga magulang. Nakatulog si Hendrix dahil sa paghihintay at nagising lamang siya nang maramdaman niyang niyuyugyug siya ng kapatid niyang babae. Hendrix! Hendrix! Gumising ka! Tumakas ka, Hendrix! Anang kanyang kapatid. Kaya nagising agad siya na nagtataka sa nangyayari. Ate, anong pinagsasabi mo? Nandiyan na ba sila Mama at Papa? May pagkain na po ba tayo? Kanina pa po ako nagugutom eh. Tura ni Hendrix. At nang may ibigay ang kapatid niya na isang tinapay, agad na pangiti si Hendrix at kumagat doon. Ang sarap ate! Kumain ka din po, tikman mo! Ngiti-ngiti na sabi ni Hendrix at inilahad ang tinapay sa kapatid na umiling lang sa kanya. Tumayo ka, Hendrix. Tumayo ka, dali na! Kahit nagtataka sa nangyayari, sinunod ni Hendrix ang gusto ng kapatid. Nakita na lamang ni Hendrix ang sarili niya na lula ng isang truck. Hawak-hawak ng kapatid niya ang kanyang kamay. Ate, ba't di ka sumasakay? Saka bakit po nandito ako? Maglalaro po ba tayo? Oo, maglalaro tayo ng tagu-taguan. Anang kapatid niya na naiiyak ng ngumiti. Pagkatapos ko magbilang ng hanggang 100, hahanapin kita. Naintindihan mo ba? Hahanapin ka ni ate, kukunin kita. Okay? Nanginginig ang boses na sagot nito. Mabilis na tumangu-tango si Hendrix at agad na tinakip sa katawan niya ang isang sako. Ate, hanapin mo ako Kapag nakalimutan mo ako tas di mo ako nahanap, ikaw ang magiging taya sa ating dalawa. Muling lumingon kay Hendrix ang kanyang kapatid at kumaway ito habang may ngiti sa labi. Hindi inaasahan ni Hendrix na yun ang huling beses na makikita niya ang kapatid dahil nakatulog siya sa sasakyan at hindi bumalik ang kapatid niya para sa kanya. Pagkagising ni Hendrix, nasa isa na siyang hindi kilalang lugar. May kumupkup kalaunan sa kanya na isang martial artist at doon siya natuto sa kung fu at iilang estilo sa pakikipaglaban. Hanggang sa humiwalay siya sa mga ito at nagtayo ng sarili niyang martial arts club. Sa kasalukuyan, buhay siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Hendrix. Bakas sa boses niyang hinanakit na muling maalala ang nangyari noon. Kung paano iniwan siya ng kapatid. Kung paano siya nito niloko. Hindi na nakabalik pang muli si Hendrix sa lugar nila. At ngayon nandito siyang muli sa bahay nila noon. Muli bumalik kay Hendrix sa mga alaala na pilit niyang kinakalimutan. Buhay siya pagkatapos ng ginawa niya sa akin noon. Nasaan siya? Marami akong tanong sa kanya. Marami akong gustong malaman. Ba't nagawa niya sa akin yun? Ba't di niya ako binalikan? Pagkatapos yung mga ako sa akin, nagsinungaling siya sa akin. Ani Hendrix. Napasigaw ito sa sobrang galit. Napahagat labis si Arwen. Alam ni Arwen na maaaring ganun ang reaksyon ni Hendrix. Pero gusto ni Arwen na malaman ni Hendrix ang lahat. Namatay siya. Matagal na siyang patay, Hendrix. Nung araw na napunta sa iyo ang mga anak niya, namatay siya. Umawang ang labi ni Hendrix sa pagkagulat sa nalaman niya. Alam ni Hendrix na tama ang narinig niya. Ang kapatid niyang hindi niya maalala ang pangalan ay ang ina ng kinikilala niyang anak. Ito ang totoong ina ng quintuplets na kinupkup niya. Anong sinabi mo? Siya ang ina ng anak ko? Ng 5 mga anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Hendrix sa nanginginig na boses. Hindi kanya sinadyang iwan noon. Ginawa niya yun para protektahan ka. Nung gabing yun, nakita ko kung paano lamunin ng apoy ang bahay niyo. Nakita ko kung paano hinilas si Kara ng mga lalaking tauhan na inutangan ng mama at papa niyo. Ginawa niya yun para iligtas ka, Hendrix. Hindi niya ginustong iwan ka. Pero ayaw niya magdusa ka kaya ginawa niya yun.
Pilit na pagpapaliwanag ni Arwen sa totoong nangyari noon. Kara, yun ang pangalan ng kapatid niya. Hindi niya na maalala ang pangalan yon. Kaya sa alaala niya palaging ate ang tawag niya dito. Kahit anong pilit ni Hendrix alalahanin ang pangalan ng kapatid, walang lumalabas sa utak niya. Ngayon lang, na napunan ng alaalang yon. Kara, yun ang pangalan ng ate niya. Nalaman ko sa mga kapitbahay natin na kaya hindi nakabalik ang mga magulang mo nung gabing yon dahil hindi sila pinakawalan. Pagkatapos, hinanap ko yung mga anak para gamiting panakot. Nung dumating ang mga tauhan na napagkautangan ng magulang mo, si Kara ang napagtanungan nila. Nang mapagtanto ni Kara ang nangyayari, nilito niya ang mga ito at maling direksyon ang binigay niya para makuha kanya at maitakas. Nung nagawa niya, bumalik siya sa bahay niyo pero nakita na sa sunog na yon. Gusto pa sanang tumakas ni Kara, pero huli na at nakita siya ng mga ito. Nakita ko kung paano niya sinubukan makipaglaban para tumakas. Pero dahil bata lang siya nun, wala siyang nagawa. Nung gabing yon, nawalan ako ng balita tungkol sa kanya. Hanggang magkita ulit kami sa isang fast food chain. Nagtatrabaho siya doon bilang waitress. Nakwento niya sa akin na wala na mga magulang niya at nagtatrabaho siya para bayaran ng mga utang nito. Halos hindi ko makilala si Kara. Pagkatapos ko makita siya ulit, Hendrix, sobrang payat ng kapatid mo. Mukhang walang maayos sa tulog. Gustuhin ko man tulungan siya na bayaran yung utang. Ayaw niyang tanggapin. Kaya dinadalhan ko na lang siya ng pagkain kapag may oras ako. Minsan ginugulo ko siya sa apartment niya para may kasama siya. Hanggang sa daling ko siya sa amin. Nakilala niya ang kapatid ko. Mas bata sa kanya ang kapatid ko ng 5 taon pero nahulog sila sa isa't isa. Sobrang saya ko pagkatapos kong malaman ang relasyon nilang dalawa. Lalo na nung sinabi nila magpapakasal sila. Nagpakasal nga sila pagkatapos at kalaunan nabuntis ang ate mo. Pero kahit ganon, masaya ang ate mo. Ngunit may isang bagay pa rin siyang pinagsisihan. Yun ay nung gabing nawala ka dahil sa ginawa niya. Kaya tinulungan namin siya mag-imbestiga tungkol sa'yo. Ang nalaman lang namin na punta ka sa bukid. Kaya sobrang tuwa ng ate mo. Kahit malapit na siya manganak, nagawa pa rin niyang ayain ang asawa niya pumunta sa bukid. Pero hindi naman inaasahan ang sunod na nangyari. Napalanok si Arwen at napangiti ng malungkot. Sigurado ba kayo sa gagawin niyo, ha? Ikaw, Kara, laki na ng tiyan mo, pero gusto mo pa rin umalis. Paano kung may mangyari sa inyo? Nag-aalala ko ng sobra. Ba't kasi hindi niyo ako hintayin dalawa? Sasamahan ko kayo kapag natapos na ako sa trabaho ko. Puno ng pag-aalalang sabi niya sa kaibigan. Ano ka ba naman? Hayaan mo na kami. Ani Kara. Oo nga ate. Hayaan mo na kami. At hayaan mo na tong asawa ko. Excited lang siya makita ulit yung kapatid niya. Alam mo naman kung ilang taon nagdusa si Kara na hindi kasama yung kapatid niya, di ba? Ngayon may clue na tayo kung nasan to. Talagang hindi namin palalampasin ang araw na puntahan ng lugar na yon. Baka bukas sa bukas bumalik kami dito sa syudad kasama ang kapatid ni Kara. Ayaw mo nun? Madadagdagan ulit tayo ng miyembro ng pamilya natin. Mas dadami tayo. Ngiting-ngiti na sabi ng asawa ni Kara na kapatid ni Arwen. Nag-aalala lang ako. Buntis yang kaibigan ko. Quintuplets pa yung laman ng tiyan yan. Anong gusto mong gawin ko? Kumalma habang nagbabiyahe kayo? Aba, hindi ako makakalma. Hay nako Arwen. Ayos lang kami. Okay? Pangako babalik kami ligtas ng asawa ko. Saka, ikaw kaya magiging ninang ng mga anak namin. Ikaw din syempre ang magbabantay kapag gusto namin ng kapatid mo ng alone time. Kaya kailangan mo maghanda. Pagbalik namin, mas marami na tayo. At 2 na kayo magbabantay nitong mga pamangkin mo. O siya, basta mag-ingat kayo ah. Kung may signal sa bukid, tawagan niyo akong 2 pagkarating niyo doon. Kapag di kayo tumawag, mag-aalala ako ng sobra.
Oo na po, gagawin namin ang gusto mo. Bumiyahe agad na mag-asawa papuntang bukid. At walang nagawa si Arwen kundi ang maghintay at manalangin na maging ligtas ang dalawa sa pag-alis nila. Sa tingin mo ba matutuwa ang kapatid ko kapag nakita niya ako? O makikilala niya pa kaya ako? Ilang taon na rin na nakalipas, simula nung makita niya ako. Baka hindi niya na ako maalala ngayon. Tura ni Kara habang nasa biyahe sila mag-asawa. Bakit ka naman di niya makikilala? Ang ganda-ganda kaya ng asawa ko. Kaya paniguradong makikilala ka niya agad. Malambing na saad ng kanyang asawa. Anong hindi makalimutan? Hindi mo nga ako kilala ng mga bata pa tayo. Panigurado nakita mo na ako doon dati sa bahay namin, pero hindi mo na ako maalala. Naku mahal, wag nga ako. Hindi ako marunong mauto ng mabilis, no? Naku, hindi pala mabilis mauto ang asawa kong to. Pero seryoso, mahal. Kapag nakita ka ng kapatid mo, panigurado maaalala ka niya. Kahit kailanman, wala kang ginawa na kahit ano masama sa kanya. Naging mabait ka sa kanya mula pagkabata. At sa narinig kong kwento tungkol sa kapatid mo, ramdam na ramdam ko kung gaano mo siya kamahal. Paniguradong, naramdaman din naman yun ng kapatid mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala na kahit ano. Mahal ka ng kapatid mo at mahal na mahal mo siya. Kaya panigurado makikilala ka niya agad. Pero iniwan ko siya noon. Hindi ko siya binalikan sa truck. Kahit nangako akong babalikan ko siya. Bala ko naman talaga siyang balikan eh. Gusto ko lang kunin yung litrato namin. Gusto ko lang din malaman kung nasa ang mga magulang namin. Para kapag nakaalis kami, pwede namin silang puntahan pero nahuli ako. Ilang buwan ako nakakulong kasama ang mga magulang ko. Pinagtatrabaho nila ako sa mansyon. Kahit nung nawala ang mga magulang ko, nakatali pa rin ako sa mga utang nila. Kahit nakaalis na ako sa mansyon na yun, patuloy pa rin akong bumabalik para bayaran ang malaking utang ng mga magulang ko. Kundi kayo dumating ng kapatid mo, hindi ko makikita ang liwanag na may pag-asa pa pala kung hindi dahil sa inyo. Hindi ko maiisip na baka ayos na maging masaya ako. Naayos na para hanapin ko ang kapatid ko. Dahil wala na siyang paproblemahin pa. Hindi niya na kailangan magdusa kasama ako. Yun palagi ang nasa isip ni Kara. Ayaw ni Kara na hanapin ang kapatid dahil ayaw niya magdusa ito. Ngayong bayad na lahat ng utang at ngayong malaya na sila, gusto ni Kara na hanapin ang kapatid niya. Mabait kang ate, mahal ko. At alam ko na nararamdaman niyo ng kapatid mo. Kapag nakita ka niya, kapag nahawakan ka niya, hindi siya magagalit sa'yo. Kasama mo ako. At ang mga magiging anak natin. Sabay-sabay nating suyuin ang kapatid mo. Napangiti si Kara sa sinabi ng asawa. Nakaramdam siya ng kapayapaan kahit papaano. Nakatulog siya sa gitna ng biyahe. At nang magising siya, nakita niyang madilim na sa labas at wala sa loob ng sasakyan ng asawa niya. Mahal? Tawag ni Kara. Lumabas siya ng sasakyan at biglang natigilan nang may maramdaman siyang basa sa hita niya. Umuwang ang labi ni Kara nang matantong pumutok na ang panubigan niya. Mahal? Mahal, pumutok na yung panubigan ko! Manganganak na ako! Kumulog ng malakas na siyang kinagulat ni Kara. Pero mas binigyan niya ng atensyon ng panubigan niyang pumutok na. Kahit nahihirapan, ramdam niyang sumasakit na ng sobra ang kanyang tiyan. Pinipilit niyang kumuha ng lampin. Dahan-dahan siya naglakad para hanapin ang asawa niya. Nang makita ito mula sa malayo na may kausap. Boss, magtatanong lang ako sa inyo kung may alam kayong pwedeng matuluyan. Hindi natapos ng asawa ni Kara ang sasabihin nang biglang may sumaksak sa likod nito. Nakita yun ni Kara na siyang nanginig sa takot at imbis sa sumigaw, agad siyang naglakad palayo. Nagsimulang umulan ng gabing yon. Hindi napigilan ni Kara at nanganak siya sa gilid ng kalsada. Maswerte siya at normal ang kinalabasan nun. Isang milagro. Kung titignan, kagat-kagat ang isang tela, umiri si Kara ng umiri hanggang mailabas niya ang 5 bata.
Maswerte siya. Kung nagkataon na kailangan siyang isesaryan, baka ngayon patay na siya kasama mga anak nang hindi man lang lumabas sa kanyang tiyan. At nang matapos ang panganganak niya, isa-isa niyang inilagay sa harap ng isang bahay ang mga batang binalot sa lampin. Babalikan ko kayo. Pupuntahan ko lang ang ama niyo pero babalik ako. Babalik ako at magiging kumpleto ulit tayo. Naiiyak na bulong ni Kara sa likod ng kanyang isipan bago isa-isang hinagka ng mga bata. Hinawi ng ulan ang dugong nasa kalsada at nang magsimulang maglakad papalayo si Kara, siyang pag-iyak ng sanggol. Kalaunan, lumabas mula sa inakala ni Kara na bahay ng kilala ng lahat sa bukid na yon bilang Master Han o si Hendrix Han, na kanyang kapatid pala. Pagkabalik ni Kara kung nasa ng asawa niya, balot na ito ng dugo. Wala na rin lahat ng gamit nila dahil sa mga tulisang ninakawan sila. Sinubukan niyang gisingin ang asawa pero hindi na ito nagising pa. Niyakap ni Kara ang asawa at napaiyak na lang. Kalaunan, nakaramdam siya ng panghihina dahil sa panganganak niya. Patawad. Mukhang sa pangalawang pagkakataon, hindi ko na naman matutupad ang pangako ko. Sa pangalawang pagkakataon, hindi ko na naman mababalikan ang mga taong importante sa akin. Tura ni Kara hanggang sa unti-unting pumikit ang mga mata niya. Natahimik ang buong paligid pagkatapos ng kwento ni Arwen. Miski si Hendrix walang masabi. Ngunit ramdam niya ang pagsikip ng kanyang dibdib sa nalaman. Sobrang sakit ng dibdib ni Hendrix dahil sa nangyari sa kapatid niya. Hindi din sila nakabalik. Nung nagpunta ako sa bukid, tanging malamig na katawan na lamang nila ang nakita ko. Akala ko ng mga oras na yon, mga tulisan ang kumuha sa sanggol. Kaya hinanap ko sila. Wala ring alam ang mga tao sa bukid dahil hindi agad kumalat ang tungkol sa mga bata na kinupkup mo. Ilang taon ko silang hinanap at ganun ka na rin para lang masabi sa iyo ang totoo. Hindi ka iniwan ng kapatid mo, Hendrix. Hindi rin niya iniwan ang mga anak niya. Mahal na mahal niya kayong anim. Na ginawa niya lahat para maging ligtas kayo. Hendrix, sana kung may galit ka man dyan sa puso mo, magawa mo ng bitawan yan. Patawarin mo ang kapatid mo. Dahil kahit sa huling pagkakataon, hindi ka niya nabalikan. Patawarin mo sana siya kung di niya natupad yung pangako niya sa'yo. Pumatak ang luha ni Hendrix. Hindi niya napigilan ng maiyak. Ang kapatid ni Hendrix na labis niyang mahal ng bata pa sila, wala na. Ang kapatid niya na inalagaan siya nang sobra iniwan na siya. At sa pagkakataong ito, hindi na muling babalik pa ang kapatid niyang si Kara. Nahanap ko kayo dahil sa trabaho ng asawa mo. Nakita ko yung article na ginawa niya tungkol sa quintuplets. Kamukhang kamukha ng quintuplets ng daddy nila. Kaya agad ako nag-imbestiga tungkol sa inyo. Nalaman ko ang tungkol sa iyo, kaya sobrang tuwa ko nang mapagtanto ko na pareho ko kayong nahanap. Nahanap ko kayo ng mga bata. Ng mga batang pamangkin natin. Ako na lang kakausap sa kanila. Gusto kong dahan-dahanin ang kwento. Baka mabigla ko silang 5. Ayoko rin masaktan ng sobra mga anak ko. Natagalan man si Arwen sa paghahanap sa mga ito, masaya pa rin siya. Lalo na dahil kitang-kita ni Arwen kung paano ituring na anak ni Hendrix ang mga pamangkin nito. Nang makabalik sila ng bahay, nakaabang doon ang quintuplets kasama si Alisa. Si Alisa naman agad lumapit sa asawa pagkatapos mapansin ang namumula nitong mga mata. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba magpahinga muna? Kailangan kong kausapin ng mga bata. Pwede mo ba kaming samahan? Agad na tumango si Alisa sa sinabi niya ni Hendrix. Hindi pa man niya alam kung ano nangyayari. Gusto niyang samahan ito. Sa nakikita ni Alisa, nasaktan ang asawa niya sa mga nalaman nito. Lalo na dahil minsan lang makita ni Alisa ang pamumula ng mga mata ni Hendrix. Minsan lang kasi umiyak si Hendrix. Master Han, bakit mo po kami kakausapin? Ibabalik mo po ba kami sa totoo naming magulang?
Hindi niyo na po ba kami mahal, Master Han? Ayaw niyo na po ba sa amin? Kasi pasaway kami. Hindi naman po namin sinasadya na itali yung attorney eh. Akala po kasi namin masama siyang tao. Please, Master Han, huwag niyo po kami ibigay. Kayo na lang po ni Mommy ang gusto lang namin maging magulang. Agad na sabi ni Ember nang makapasok sila sa kwarto. Hindi napigilan ni Hendrix ang mapalunok. Nararamdaman niya pangingilid ng kanyang luha. Ba't niyo naman naisip na ibibigay ko kayo? Bakit ko kayo ibibigay sa kanila? Sila ba nagpalaki sa inyo? Sila ba ang tinawag niyong daddy na natuto kayo magsalita? Di naman, di ba? Ako yun, kaya ako magdidesisyon kung ibabalik ko kayo o hindi. At sa ngayon, hindi ko kayo ibabalik. Wala akong ibabalik ni isa sa inyo. Sagot ni Hendrix at hinaplos ang buhok ng mga anak niya. Pero, desisyon niyo kung aalis kayo pagkatapos ng kwento ko. Kayo ang magdidesisyon kung saan kayo pupunta at hindi ko kayo pipigilan, ayos ba? Pagpapatuloy ni Hendrix na siyang ikinakurap-kurap ng mga bata. Humigpit ang kapit ni Hendrix kay Alyssa at alam ni Alyssa na kinakabahan ng asawa niya. Kaya hinigpitan niya rin ang kapit niya sa kamay nito. Nang magsimula magkwento si Hendrix tungkol sa totoo, ramdam ni Alyssa kung paano nanginginig ang asawa niya. Patay na totoong parents namin, ibig sabihin na sa heaven na sila, Master Han? Tanong ni Liza na siyang naunang magsalita pagkatapos magkwento ni Hendrix. Tama, nasa langit na silang dalawa. Pero hindi ibig sabihin nun wala na talaga sila. Dahil nandyan sila sa puso nyo. Kasama nyo pa rin sila kahit saan kayo magpunta. At hindi nila kayo iniwan. Hindi nila kayo sadyang iniwan sa harap ng martial arts club noon. Ginusto ng mami nyo, nabalikan kayo. Paniguradong ginusto niya yon. Pero hindi niya nagawa. Tulad ng pangako niyang babalikan ako. Pero sa huli, hindi niya nagawa. Pagpasensya niyo ng inyong ina. Hindi nila sinasadya ang lahat. Pero isa lang ang alam ko. Mahal na mahal kayo ng totoong mommy at daddy nyo. At kayo ang buhay nila. Doon na umiyak ang quintuplets. Mabilis namang lumapit sa lima si Hendrix at niyakap ang mga ito ng sobrang higpit. Master Han, salamat po sa pagmamahal niyo sa amin Salamat po sa pag-aalaga niyo sa amin. Kahit di mo alam kung saan kami nanggaling, di mo kami pinabayaan. Mahal na mahal ka namin, Master Han. Pag-iyak ni Candice na siyang ikinaiyak na rin ni Hendrix. Nakisali na rin si Alyssa sa yakapan. Kamukhang-kamukha niyo nga talaga ang kapatid ko. Pero kitang-kita ko na nagmana kayo sa totoo niyong ina sa pagiging palaban at matapang. Hindi ko makakalimutan na walang takot niyo akong hinarap habang nakatali ako. Naiiling na sabi ni Arwen, Ikaw po may kasalanan dun, tita. Ayaw po namin na sinusundan kami ng tahimik kasi ganun yung gawain ng kidnappers eh. Ilang ulit na nga po kaming muntik makidnap. Kaso imbes na mahuli kami, sila po yung nahuhuli namin. Kaya nga, nakikita ko mas magaling kayo kaysa sa mga kidnappers. Saka, hindi ko alam kung paano yung nagawang hampasin ako nun eh. Hindi naman kayo ganun pakatangkad. At isang hampas nyo lang nawalan ako ng malay. Sakit-sakit nga ng bato ko. Nalakasan pa rin yung paghampas sa akin. Nakagat ni Lisa ang pang-ibabang labi niya. Tumalon na lamang si Lisa. At lahat ng lakas niya, isinentro niya sa kanyang kamay. Kaya bumagsak agad si Arwen at nawalan ng malay. Yun ang ginawa niya. Sa susunod na linggo, that anniversary nila mag-asawa, pupunta kaming sementeryo. Kung pwede, at kung gusto nyo, pwede kayo sumama. Tayo-tayo lang nandun. At yun din ang kauna-unahang pagkakataon na madadalaw nyo sila, di ba? Kung gusto nyo, sama kayo sa amin. Nagkatinginan ng pamilyang Han at sabay-sabay itong lumingon kay Arwen. Sure, pupunta kami.
Hindi kami mawawala. Napangiti si Arwen. Nagpaalam siya sa lahat bago tuluyang tumalikod na. Ang lalaki niyo na at ang cute. Tama nga si Arwen. Kamukhang kamukha niyo ang anak ko. Tuwang-tuwa na sabi ng lola ng mga quintuplets pagkatapos makilala ng mga ito ang mga apo. Pagkatapos napatingin kay Hendrix na kasama ng mga bata. Natagpuan ka na rin sa wakas. Mabuti na lang at magkasama lang kayo. Paniguradong matutuwa ang kapatid mo at makukontento na siya sa langit. Paniguradong hindi na siya malulungkot pang muli dahil nandito ka na. May mga gabi nagigising ako at natatagpuan ko ang ate mong umiiyak sa kusina dahil namimiss ka na niya raw. Dahil gusto kanyang mahanap at balikan. Gustong gusto kanyang yakapin. Punong-puno ng pagsisisi ang puso niya kapag nababanggit ka niya sa amin. At ngayon natagpuan ka na, paniguradong gumaan na ang puso niya. Sinamahan si Hendrix ni Alyssa at sabay silang nagpunta sa harap ng puntod ni Kara. May litrato doon si Kara na siyang tinitigan ni Hendrix. Hindi man lang nagbago ang mukha ni ate sa alaala ko. Ganon pa rin siya. Kahit sa litrato, ganon pa rin ang iting binibigay niya. Alam ko mahal na mahal niya ako. At kapag may problema, ginagawa niya ng paraan ng lahat. Hahanapan niya ng solusyon. Kaya siguro nung nalaman niyang may naghahanap sa amin, agad siyang nag-isip. Gusto niyang protektahan ako. Dahil alam niyang gusto ko ng tahimik na mundo. Hinaplos ni Alyssa ang braso ng asawa. Dahil ramdam niya ang sakit sa bawat salitang binitiwan nito. Ilang taon ko siyang sinisimahal. Nimiski pangalan niya kinalimutan ko dahil ayaw ko siya maalala. Ayaw ko siya makita pa ulit. Dahil nagalit ako ng sobra sa kanya. Nung iniwan niya ako. Pero hindi ko alam na mas nagdusa siya sa aming dalawa. May kumupkup sa akin pero sa kanya wala. Binayaran niya lahat ng utang ng mga magulang namin. At hindi niya yun pinaalam sa akin dahil ayaw niya magdusa kasama ako. She was way too good and I only hated her. Dagdag na sabi ni Hendrix at napaiyak na lang. Lumapit sa kanya mga bata at agad siyang niyakap. Master Han, sabi ni Tita Arwen, mapaborito ni Mami Kara ang ngiti mo, kaya wag ka nang umiyak. Bigyan mo pa ang mami namin ng ngiti para maging happy siya. Pinunasan ni Candice ang basang piski ng kanyang ama. Ganon din ang ginawa ng 4 pang kakambal ni Candice, hanggang sa matawa na lang si Hendrix. Ayan nga, Master Han, ngumiti ka lang po. Mas gwapo ka rin po kapag nakangiti. Kaya nga nai-inlove sa'yo si Mommy kasi naakit siya sa smile mo. Kapag po always kang umiiyak, Master Han, mataturn off po si Mommy sa'yo. E di maghahanap siya ng bagong asawa. Gusto mo po ba yun? Pang-aasar naman ni Isha. Kaya ngumuso si Hendrix. Siyempre hindi. Aba, ba't siya maghahanap? Nandito naman ako. Ako lang dapat ang gusto ng mommy niyo. Kapag may lumapit sa kanya, pigilan niyo ah. Kapag may tinignan ng mommy niyo, takpan niyo agad ang mata niya para hindi niya makita. Okay? Napahalakhak na lamang si Alyssa sa sinabi ni Hendrix. Ikaw? Kung ano-anong pinagsasabi mo sa mga bata. Saway ni Alyssa, kaya Hendrix na yumakap sa kanya. Sa akin ka lang dapat kasi. Kapag may ngumiti sa'yo, pumikit ka, huwag kang titingin. Kahit gaano pa sila kagwapo. O kayaman, pumikit ka. Tapos tawagan mo ako, susunduin kita. Huwag kang mag-alala, Master Han. Kapag may lumapit kay Mami, pipigilan po namin tapos kapag po may tinignan siya, itutulak namin yung lalaki para maalis sa paningin niya. Singit ni Ember. Ako rin ganun. Ganun din ang gagawin ko kapag may lumapit kay Mami. O kaya lalagyan natin siya ng blindfold para wala siya matignan na kahit sino. Ngiti-ngiti na sabi ni Paige. Napuno ng tawanan ng pamilyahan at sa araw na yon, sabay na kinausap nila ang namayapang totoong magulang ng quintuplets. 7 years later, kayo ba magulang nilang 5? Tanong ng principal.
kina Hendrix at Alyssa. Pagkapasok ng mga ito sa principal's office. Malalaki na ang quintuplets. Nasa high school na. Pero hindi pa rin nabubura ang kapilyahan ng mga bata. Sinilip ni Hendrix sa mga anak at nakita niyang kumuway pa sa kanya si Ember habang matamis ang ngiti sa labi nito. Kasi Mr. and Mrs. Han, ang mga anak niyo nanuntok na mga kaklase nila. Alam namin na hilig ng mga dalagitang yan ang magbigay ng hostisya, pero hindi naman nila kailangan sumulong agad. Kung po pwede lang, lumapit muna sa amin at kami ang kakausap sa mga estudyante na may ginagawa masama. Sinubukang maging mahinahon ng prinsipal, ngunit hindi maalis ang inis sa mga ito. Huwag mo siyang pakinggan, Master Han. Di naman totoo ang sinasabi niya eh. Ilang tao na ang binuli ng mga lalaki niyan pero ni isang nagsumbong sa prinsipal di nabigyan ng hustisya. Alam mo ba kung bakit, Master? Kasi pamangkin niya yun ng bully. Tapos ngayon, akala yata nila hindi kami lalaban. Aba lang. Bakit hindi? Sila na nakit sa amin. Kapag nireport namin to, sa nakakataas, panigurado hindi makakalaban ng pamilya nila. Agad na alarma ang principal sa sinabi niya ni Candice. Ikaw? Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Takot lang naman kayo papaalis dito sa school eh. Sinisiraan niyo pa kami ng tita ko. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Kayo nga ito nananakit sa amin eh. Kayo pa ito may gana magsalita ng ganito. Kakapal na mukha niyo. Angil ng lalaki may black eye na humakbang papalapit sa quintuplets. Ano makapal ang mukha, ha? Ikaw makapal ang mukha, hoy. Kalat sa buong school ang pagiging bully mo. May video pa nga na social media ang pagiging bully mo eh. At sa tingin mo, ikaw ang inape? Hala ka, boy. Kapag inilapit natin to sa nakakataas, may ebidensya kami laban sa'yo. Ilang estudyante na rin ang umalis sa school na to dahil sa'yo at dahil sa tita mo na tinatakpan lahat ng kalokohan mo sa buhay. Kung akala mo makakawala ka, nek-nek mo. Isusumbong kita. May mami kami na journalist. Pagawan kaya kita ng article na libre, isulat natin doon kung gaano kabaho yung ugali mo. Sagot ni Isha na umamba agad na suntok. Mabuti na lang, nahila ito ni Liza. Tama na yan, kambal. Sa nakakataas tayo humarap, no? Ano? Kaya nyo? Kaya nyong ilabas ang baho nyong dalawa? Akala ba ninyo magpapaapi kami? No way! Alam namin kung sinong tama at kung sinong mali. Kaya hindi kami uurong basta-basta. Girls, sit down. Kumalma kayo. Saway ni Hendrix. Tinabihan naman ni Alyssa ang mga anak at pinakalma ang mga ito. Principal, ano ba talaga ang totoong nangyari? Bilang mga magulang ng mga bata, hindi ko rin gusto na may ginagawa sila masama. Alam ko kung masyadong agresibo ang mga anak ko. Pero hindi ho sila gagalaw ng basta-basta. Lalo na kung alam nila na pwede sila lumapit sa nakakatanda. Fake si Master Han. Nakalimutan niya ata na tinuruan natin ng leksyon yung mga magulang ni Mami nun nang hindi natin pinapaalam sa kanya. Rinig ni Hendrix na bulong ni Isha. Shh! Princess! Isha! Ano ba? Quiet! Saway ni Alyssa sa mga anak na agad tinikom ang bibig. Muling kinausap ni Hendrix ang prinsipal at sa pagkakataong ito, nagkaintindihan na ang dalawa. Lalo na dahil balak talaga ng 5 magsumbong sa nakakataas. At bilang leksyon, binigyan ito ng community service ang mga bully na nakalaban ng kanilang mga anak. At kailangan din ito humingi ng tawad sa mga taong ginawa nito ng masama. Matatakot din pala sila. Sabi ko na, matatapang lang yung lalaking yon kasi may backup. Yun pala, pamangkin siya ng principal, kaya gano'n na lang kasama yung ugali niya. Naiinis talaga ako. Nung una, sinira yung bigay sa akin ni Mami na bracelet. Kumalma pa ako nung una, kasi first offense niya yun. Pero pagkatapos kong malaman na ginagawa niya yung ganong bagay sa kahit sino, napuno na ako, nakakainis. Kulang pa nga sana yung community service na pinapagawa sa kanya sa dami ng binuli niya. Tama. Ang dami kaya nilang ginawang kalukuhan dito sa school, kaya maraming umaalis Kahit nagsusumbong yung mga nabuli sa principal, dinidismiss lang kasi pamangkin niya. Masama talaga ang ugali nila, Mami. Reklamo ni Isha. Kayong 5, mga dalaga na kayo.
Kaya dapat kumakalma na kayo pagdating sa ganitong klase ng bagay. Pwede niyo naman kaming tawagan ng mami niyo kung may problema sa school. Bakit kayo nananakit agad, ha? Natigilan sila sa sinabi niyo ni Hendrix. Ay nako, bakit kasi hindi natin naisip tawagan si Master Han? Di sana nawala sa landas namin yung masamang damo na yun. Ganito kayo Kapag may gusto kayong gawin, palagi na lang ako kinakalimutan. Tulad na lang nung gusto niyo ipaghiganti ang mami niyo. Hindi naman tama yun mga anak. Si Master Han talaga. Syempre kapag sinama namin kayo, hindi kami makakagalaw doon. Kasi ikaw lang ang tatapos sa lahat. Kaya hindi ka namin sinama. Dapat nga mag-thank you ka sa amin, Master Han Kasi nasolo mo si mami nang umalis kami. Tama ka nga naman. Nasolo ko ang mami niyo that time. Titig na titig ako sa kanya habang nagluluto siya. Gandang-ganda ako sa kanya May halong biro na sabi ni Hendrix kaya napatawa ang mga bata. Si Alyssa naman, hinampa siya sa balikat. Hello, Mami Cara. Hello, Daddy. Nandito po ulit kami at may baon kaming kwento. Tapos si Mami po may surprise mamaya sa inyo. Ngiti-ngiti na sabi ni Ember habang nilalapag ang bulaklak na hawak niya sa harap ng puntod na magulang. Ember, tulungan mo naman kami sa pagkain. Maghanda ka na at paparating na sila Master Han. Sigaw ni Paige. Nagtayo sila ng mesa at may ilan ding folding chairs. May mat din kung saan nakahiga si Isha habang may binabasa ang libro. Sina Candice at Paige naman nilalagay sa mesa lahat ng pagkain. Matapos sila, doon na rin dumating ang mga magulang. Mommy, here, upo ka. Inilahad ni Lisa ang upuan sa ina. Ano ba naman kayo? Hindi naman ako lumpo Ano nangyayari sa inyo ngayon at sobrang sweet nyo? Baka may gusto kang kainin? Sabihin niya lang po sa amin, Mommy. Naningkit ang mga mata ni Hendrix sa mga anak niya. May gusto ba kayong hingin? Kulang ba ang baon nyo next week? O may gusto na naman kayong bilhin? May gusto kayong paggawa ng article? Taas kilay na sunod-sunod na tanong ni Hendrix sa mga anak. Si Master Han talaga. Hindi sa ganoon. Palagi na lang bang sweet kami kapag may hinihingi lang? Dapat sweet din kami kahit wala. Ang nega mo po, Master? Depensa agad ni Ember. Baka kasi ikaw ang gumagawa niyan, Master. Ikaw ang nagiging sweet bigla kapag may ginagawang kasalanan kay Mommy. Singit ni Isha. Tama. Ikaw yan, Master, no? Sabay na sabi ni Candice at Paige. Sabay turo kay Hendrix na napaatras. O siya, tumigil na kayo. Sige na, may sasabihin ako sa inyo. Yan ba yung surprise, Mommy? Excited na tanong ni Ember. Yes. Buntis ka, Mommy? Saad ni Ember. Kaya nanlaki ang mga mata na makakambal niya. Ember! Sabay na saway ng mga ito. What? Alam nyo? Nagtanguhan naman ang 5 bata. Nakita namin yung first aid kit na ginamit mo, Mommy, kaya nalaman namin. At tabi-tabi ang mga ito na humingi ng sorry. Kalaunan tumawa na lang si Alyssa. Kahit kailan talaga, pasaway at makukulit ang 5 batang anak niya. Bago pa malungkot, sabay-sabay silang nakarinig ng bagay na bumagsak. At nang lingunin nila yun, nakita nila si Hendrix Han na walang malay. Marahil nagulat dahil sa nalaman. Sabay-sabay na pailing ang quintuplets, maging si Alyssa. At nagkatinginan sila at sabay-sabay na nagtawanan. Hinayaan nila si Hendrix na nakahiga lang sa damuhan habang sila nagsimula ng kumain at nagkasiyahan. The end.